Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alisa Muyan Virobio, nanggagaling sa 11 Kapo. Nandito ako ngayon para ipresenta ang aking posisyong papel na pinamagatang pagsaulog ng mga karapatan ng kababaihan at pagkapantay-pantay ng kasarian sa makabagong panahon. Sa modernong panahon, ang paglaban para sa mga karapatan ng kababaihan at pagkapantay-pantay ng kasarian ay nakukuha ng makabuluhang momentum. Ngunit marami pa rin mga hadlang na humahadlang sa pag-unlad tungo sa tunay na pagkakapantay-pantay. Ang posisyong papel na ito ay naglalayong tuklasin ang mga hamon na kinakaharap ng kababaihan sa buong mundo at isulong ang mga konkretong aksyon upang isulong ang mga karapatan ng kababaihan at isulong ang pagkapantay-pantay ng kasarian sa lipunan ngayon. Narito ang mga hamon na hinaharap ng mga kababaihan. Nangunguna dito ang gender pay gap. Sa kabila ng pangapag-unlad, patuloy na kumikita ang kababaihan ng mas mababa kaysa sa kanilang mga katapat na lalaki para sa parehong trabaho. Kalawa, karahasan na nakabatay sa kasarian. Ang mga kababaihan ay hindi gaano apektado ng iba't ibang anyo ng karahasan, kabilang ang pang-aabuso sa tahanan, sexual na pag-atake at human trafficking. Pangatlo, pagkamali sa pagkakatawan sa pamumuno. Ang mga kababaihan ay kadalasang hindi kinakatawan sa mga posisyon ng pamumuno sa politika, negosyo at iba pang sektor. Pang-apat, kakulangan ng akses sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan. Sa maraming bahagi ng mundo, nahaharap ang mga kababaihan sa mga hadlang sa pag-akses ng dekalidad na edukasyon at mga serbisyo na pangangalagang pangkasaulugan. Mga diskriminang batas at kasanayan. Ang mga legal at kultural na pamantayan ay kadalasang nagtatangi sa kababaihan na naglilimita sa kanilang mga karapatan at pagkakataon. Narito naman ang mga aksyon para sa pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Una, pagpapatupad ng mga patakaran sa equal pay. Pagpapatupad ng pantay na sweldo para sa pantay na trabaho upang isara ang agwat sa sweldo ng kasarian. Pangalawa, paglaban sa karahasan ng nakabatay sa kasarian. Pagpapalakas ng mga batas at mga sistema ng suporta upang protektahan ang kababaihan mula sa lahat ng uri ng karahasan. Pangatlo, pagsusulong ng pamumuno ng kababaihan. Paghihikayat sa pagkakaiba-iba at pagsasama sa mga tungkulin ng pamumuno upang palakasin ang boses ng kababaihan. Pang-apat, pamumuhunan sa edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Pagtiyak ng mga pantay na pag-akses sa edukasyon at mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga kababaihan at babae. Panglima, pagtataguyod para sa mga legal na reforma. Paggawa tungo sa pag-aalis ng mga batas at gawaing mga may diskriminasyon na humahadlang sa mga karapatan ng mga kababaihan. Ang pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng kasarian ay hindi lamang moral na kailangan kundi mahalaga din para sa pagbuo ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga hadlang at paggawa ng mga konkretong aksyon upang matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga kababaihan, maaari tayong lumikha ng isang mundo kung saan ang bawat individual, anuman ang kasarian, ang may pantay na karapatan at pagkakataon upang umunlad.